Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. At narito po muli tayo sa ating pong Sunday worship. At patuloy ang ECQ sa lalawigan po ng Laguna. At ngayong umaga po ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo sa Book of Jonah. At tayo po ay magsitayo upang basahin po natin ang sinasabi po sa talata po ng Jonah. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonah na anak ni Amittai. Isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh, sa isa sa malaking lungsod, at sabihin mo sa taga roon na umaabot na sa akin ang kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungo Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ang iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niya makakatakas siya sa Diyos, kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya halos nawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantalang si Jonas naman ay nahihimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Nagpalabutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat na ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't sila'y kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayari ito. Anong ginawa mo rito? Saan bansa ka galing? Taga saan ka? At anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng langit, ng dagat at lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga narinig, kaya sinabi sa kanila ni Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa ko. Lalo lumakas ang bagyo, kaya lalo tinanong nila si Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo, sagot niya. Gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Pagkatapos nito, binuhat nila si Jonas at nihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat dahil dito nagkaroon ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng dambuhalang isda at nanatili ng 3 araw sa loob ng... Makita po natin mga kapatid sa kwento po ng Book of Jonas, chapter 1. Makita po natin na mayroong mga lingkod talaga ng Diyos na hindi talaga tumatalima
dun sa kagustuhan ng Diyos. Kaya po ang title sa umaga ito, Running from God. Marami mga tao ang gustong tumakbo sa pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. Marami mga tinawag ang Diyos ng Diyos na gumawa ng isang bagay at sumunod. Marami mga tao ang tinatawag, subalit kakunti ang tumutugon. Maraming tao ang tinawag ng Diyos na gumawa ng isang bagay at tumakbo mula sa Kanya sa halip na gawin ang Kanyang kalooban. Gaya po ni Jonah, makita po natin sa bandang huli ng anong talata ay makikita natin na siya ay hindi talaga sumunod sa ating Panginoon. Kaya po ngayon, titingnan po natin yung requirements. And Jonah was one who ran. Makita natin na bagamat siya lingkod ng Diyos, siya isang propeta ng Diyos, pero isa siya sa mga tumakas para layuan ng ating pong Panginoon. Pero makita po natin na hindi talaga tayo makakatakas dun sa pinag-uutos ng ating pong Panginoon. Unang bagay, requirements of God. Makikita po natin, Jonah the prophet was called by God to go and preach again in Nineveh. Sabi niya, punta ka doon sa verse 1 and 2. Babasahin po natin muli yung talatang yon. Sabi po ng Panginoon, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh, sa isang malaking lungsod, at sabihin mo sa kanila, sa mga taga roon, na umabot na sa aking kalaman ang kanilang mga kasalanan. Makita po natin na kahit yung mga malalaking bansa ay pinoprotektahan ng Diyos. Sabi niya, sabihan mo yung mga taong yon dahil sa kanilang mga kasalanan, dahil dun sa kanilang mga nagagawang pagkakamali, ay balaan mo sila dun sa kanilang mga pagkakamali. Ang Diyos ay natusan si Jonah upang ipangaral ang kanyang salita laban sa Nineveh dahil sa kasamaan ng mga tao roon. O kahit yung mga hari, kahit yung hari doon ay nagkamali, nagkasala, at nakita natin na talaga namang ayaw ng Diyos na mapahamak yung mga tao. At makita po natin ang ginawa ni Jonah na bagamat siya may takot sa Diyos, nandun yung pag-aalinlangan niya. Point to consider mga kapatid, dun po sa requirements ng ating pong Panginoon. Dun po sa requirements ng ating Panginoon. Ikaw ay pinili ng Diyos upang ipangaral ang salita niya sa mga taong wala sa Kanya. Na ikaw yung kapatid, ikaw kapatid na naandiyan, nakikinig ng salita ng Panginoon. Isa ka sa pinili ng Diyos. Huwag mong takbuhan ang ating pong Panginoon. Huwag po nating hayaan na matulad tayo kay Jonah na magkaroon pa ng mga problema para lamang ipangaral natin yung salita ng Panginoon. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para mabago ang buhay ng ibang tao. Pero ang requirements din ng Diyos sa iyo, sa atin, bilang tagasunod niya, baguhin natin yung buhay natin. Let's change our heart, our mind, ourselves, para mabago din po yung ibang tao. Ipakita natin kung paano kumikilos yung Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Wala nang ibang pipiliin ng Diyos kundi ikaw. Dahil ikaw yung nakakilala sa Kanya. Kaya requirements mo na ipangaral yung salita ng Panginoon, requirements mo na ipangalat yung salita niya doon sa lahat na alam mo na wala pang Kristo sa buhay. Pangalawa, ito yung minsan nangyayari sa atin na akala natin ay maganda sa buhay natin. Makita natin na even pala yung mga lingkod ng Diyos ay nagkaroon ng rebellions. O naging rebelde sila sa harapan ng Diyos. Even Jonah. Sabi diyan, si Jonah inutusan ng Diyos. Requirements niya, ipangaral mo sa Nineveh, sabihan mo sila doon sa kanilang wickedness, sa kanilang kasamaan, sa kanilang mga kasalanan. Pero ang ginawa ni Jonah, naging rebellion siya.
laban sa Diyos. Bakit? Sabi po sa verse 3, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonah na tumakas. Nagtungo siya sa Joppa at doon nakatagpo ng isang barko. Patungong Tarsis. Pagkatapos magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ang iba pang mga pasahero patungong Tarsis. At sa ganitong paraan, nakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Jonah ran away instead of obeying. Maraming mga tao ang akala nila makakatakas sila sa paningin ng Diyos. Akala nila kapag sila ay nakapagtago sa Diyos, kapag gumagawa sila ng pagkakamali, kapag gumagawa sila ng patago doon sa kasalanan, akala nila nakatakas sila doon sa ibang tao. Yes, nakatakas sila doon sa ibang tao kasi hindi sila nakita. Pero hindi ka makakatakas sa paningin ng Diyos. Si Jonah, akala niya, pag sumakay siya ng barko, kapag dumayo siya, hindi na siya makikita ng Diyos. Pero makikita natin dun sa talata na merong pinadala ang Diyos. Na bagamat ikay rebellion, bagamat ikay lumaban sa akin, mahal pa rin kita. Point to consider, maraming tinawag, subalit ka kontento tumugon sa panawagan ng Diyos. Maraming tinawag, subalit ka konti ang tumugon sa panawagan ng Diyos. Mapalad ka, kapatid. Dahil minsan tayo mga rebellion sa paningin ng Diyos. Tayo ay mga sumusuway sa kagustuhan ng Diyos. Pero mapalad ka. Kasi dahil isa ka sa tumugon sa panawagan ng Diyos. Anong panawagan ng Diyos? Yung ipangaral mo yung salita ng Panginoon. Kapag narinig mo yung salita niya, kailangan ipamuhay mo at ibahagi mo sa ibang tao. Huwag tayo maging rebellion. Huwag nating gayahin si Jonah na naging rebellion sa harapan ng Diyos. At makikita po natin na yung buhay natin, pagamat tayo ay nakakatakas dun sa ibang tao, dun sa obligasyon natin, dun sa ating pong kailangan natin gawin sa harapan ng Diyos. Makakatakas tayo dun sa lahat ng tao nakapaligid sa atin, pero hindi tayo makakatakas sa paningin ng Diyos. Ang God, yung mata niya, laging nakatunghay sa atin. Lagi niya tayong tinitingnan. Ano naman ang resulta ng disobedient? Makita po natin na merong requirements ng Diyos, merong naging rebellion si Jonah. Ano naman yung magiging resulta kung tayo po ay magiging disobedient? In verse 4 hanggang 17, makita po natin yung istorya na merong dumating na bagyo. Merong dumating na malakas na bagyo at lahat ng tao doon ay may kanya-kanya silang Diyos. At makita natin na nung dumating ang bagyo, tinabagan nila lahat ng kanilang mga Diyos, ibinaba lahat yung kargo, ipinagtatapon sa sa dagat. Tapos sila inanalangin. Tapos ginising ng kapitan si Jonah. Tapos nang gisingin, tinatanong niya si Jonah, taga saan ka? Sino may kasalanan dito? At nagpalabo na tayo. Ito yung requirement, ito yung result ng hindi pagsunod ng mga lingkod ng Diyos. We run from God as Jonah did. Ito yung ilang bagay, tatlong bagay na kapag tayo ay nag-disobedient sa ating pong Panginoon. Una, its effect to other. Magkakaroon na ito ng epekto sa ibang tao.
In verse 4 and 5, makikita po natin. Sabi po diyan, ngunit nang sila ay nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos lahat ay mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante. Kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inuhulog nila sa dagat ang kanilang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantalang si Jonas naman ay nahihimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Makita po natin, God sent the storm. Makita natin, kung tayo po ay gagawa ng mga kasalanan, kung tayo po ay patuloy na hindi susunod dun sa kalooban ng Diyos, ito po yung nagiging epekto. The passenger, ito yung naging epekto dun sa istorya ni the passenger, the cargo, and the ship itself were all affected by God's judgment by Jonas' sin. Nakita po natin, dahil dun sa kasalanan ng isang tao, dahil sa kasalanan ng isang tao, nadami ang lahat. Kaya po ito yung nagiging epekto kapag hindi tayo sumusunod dun sa kalooban ng Diyos. Yung kasalanan ng isa, nagiging kasalanan lahat. Bakit? Kasi iisa lang tayo. Tayo ay lingkod ng Diyos. Kung nagkasala yung kapatid mo, apektado lahat ng mga tao ito. Kaya kapatid, we encourage everyone na itapon natin yung ating mga kasalanan. Ibato natin sa ating Panginoon, ibigay natin sa ating Panginoon, at huwag na tayong bumalik doon sa ating pong pagkakasala. Pangalawa, it affect our testimony. Makita po natin in verse 6 hanggang 10 yung nangyari po. Sabi po ng kapitan, nakita niya siya ng kapitan at ginising. Ano magagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin ka sa iyong Diyos. Baka sakaling kawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap po sa mga tripulante, nagpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Ganyan niya ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayari ito. Ano ang ginawa mo rito? Makita natin na kinausap na sila ng mga tripulante. Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo na sumasamba sa Diyos kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan at nalumikha ng langit, ng dagat at lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi niya kay Jonas, napakalaki ng kasalanan ng ginawa mo. Makita po natin na even yung mga tripulante, even yung kapitan, even yung mga nakasakay sa barko, sinabi nila, yung sin mo, yung kasalanan mo, napakalaki. Tinakbuhan mo yung Diyos mo. Tinakbuhan mo yung may gumawa ng langit at lupa. Dahil sa tindi ng takot ng mga taong yon, yung testimony, Jonah, the prophet of God, he has identify himself and admit his own sin. Makita po natin na ito yung bagay na na dapat nating gawin. Na kapag tayo nagkakamali, sabihin natin yung katotohanan sa harapan ng Diyos. Na-admit natin na tayo ay mahina, tayo ay nagkamali, tayo ay makasalanan. Yung pangatlo na epekto ng disobedient ay makita po natin sa ating pong mga sarili. The spirituality, Jonah was out of fellowship with God. He slept with the
who have praying. Sabi po sa Psalm 66 verse 18, kung sa kasalanan ako'y nagpatuloy, di sana ako dinidinig ng ating pong Panginoon. Makita po natin na kapag tayo ay patuloy na nagkakasala, patuloy tayong hindi tumatalima sa harapan po ng Diyos, ay patuloy hindi niya didinggin yung ating pong mga panalangin. Sabi po sa verse 5, 11 at hanggang 16, sabi po ng ganito ng talata, kung bakit naging kasalanan o bakit sa ating sarili. Sabi niyan sa verse 5, dahil dito labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Matapos inuhulog nila ang kanilang dagat. Si Jonas naman ay humihimbing na natutulog sa isang sulok at sa ibabang palapag ng barko. And verse 6, 11 hanggang 60 hanggang matapos po. Sabi po ganito, lalo lumakas ang bagyo. Makita po natin dahil do sa ating kasalanan, dahil sa kasalanan po ng isa ay naepektuhan yung lahat. Kaya po ang dalangin ko po, ang encourage po sa atin ng ating pong Panginoon, kailangan po na magkaroon po tayo ng paghingi ng kapatawaran sa harapan ng Diyos. Huwag po tayo maging rebelyong Christian. Minsan we are running from God. Tumatakbo tayo doon sa ating obligation sa ating pong Panginoon, yung ating pong ministry sa ating pong Panginoon. Bakit? Kasi minsan burden, minsan nahihirapan tayo, lalo na sa oras. Huwag po tayo, hayaan po natin na yung Panginoon yung kumilos sa buhay natin. And sabi po dun sa bandang huli ng mga tripulante, sabi niya, Panginoong Yahweh, hindi po namin sagutin kung ano pong mangyayari dito po sa taong ito. Inihagis nila at doon makita po natin na si Jonah ay kinain po ng isda at nanatili ng 3 araw. At sa susunod na linggo, makita po natin ano ba yung ginawa ni Jonah. Kaya po encourage everyone na wag po natin takbuhan ang ating pong Panginoon palayo. Instead, we are run to near to God. Gusto po natin, ang gusto po ng ating pong Panginoon, wag po tayong tumakbo palayo. Ang gusto po ng Diyos, lalo tayong lumapit sa Kanya. Maraming pong salamat, pagpalain po kayo ng Diyos. At tayo po ay nasa bahagi na po ng panalangin. Tayo po ay manalangin sa iyo, aming Ama, aming Diyos na labang mga pangyarihan sa lahat. Patuloy po kami lumalapit sa inyo pong paanan. Nawa wag kami tumakbo palayo sa inyo, kundi tumakbo kami palapit sa inyo. Dakilang Diyos, dalangin din po namin na patuloy po namin sinasama sa aming pong panalangin ang buong mundo na meron pong COVID-19. Meron pong COVID-19 na patuloy po namin dinadalangin ang buong mundo, ang lahat ng frontliners na nangunguna sa paglaban sa COVID na ito, mga military, police, doctor, nurse, mga mga nagde-deliver ng mga gamot, mga garbage collector, mga nasa palengke, grocery, sa lahat ng establishmento na sila yung isa sa mga lumalaban sa mga sakit na ito na COVID-19. Dalangin din po namin, dakilang Diyos, na balutan niyo sila ng inyong Santong Espiritu. Protektahan niyo po sila upang sa ganoon ay hindi na mabawasan yung mga nurse, police, doctors, at patuloy po namin dinadalangin na yung divine protection niyo po, ang ipagkaloob niyo po sa lahat ng frontliners, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Lalong higit yung mga kababayan po namin, isa sa mga frontliners. Dakilang Diyos, kasama po ng aming panalangin ang aming pong Pangulo,
patuloy niyo po siyang gabayan, bigyan ng talino, upang sa ganoon ay patuloy niyang mapamunuan ang aming pong bansa, upang matulungan niya ang mga nasa laylayan ng lipunan ito. Dakilang Diyos, gamitin niyo po ang kanya pong mga kabinete upang sa ganoon ay matulungan ang aming pong mga kababayan sa lahat ng kanilang pangangailangan. Kasama po ng aming panalangin, dakilang Diyos, ang aming pong bayan ng Santa Cruz. Patuloy po namin dinadalangin ang aming pong punong bayan, na patuloy niyo pong gamitin ang aming punong bayan, si Mayor San Luis, Egay San Luis, at ang kanya pong BCA alkalde na si La Arnie. Patuloy niyo po silang gamitin, magkatulungan sila kasama po ang mga konsehales ng bayan upang matulungan ang bayan ng Santa Cruz, ang mga kababayan po namin. Dalangin din po namin, dakilang Diyos, sa patuloy na ECQ o MECQ ng bayan na lalawigan ng Laguna. Patuloy niyo pong gamitin ang aming pong si Gob Ramil Hernandez upang siya po ay makaisip ng paraan para paano po matulungan ang aming pong mga kababayan dito po sa lalawigan ng Laguna. At dalangin ko po, dakilang Diyos, ang aming pong mga iglesia sa dako po ng Santa Cruz. Patuloy ko pong idinadalangin ang Pantalan, ang Bagong Bayan, San Juan, Duhat Mission at ang Santissima. Patuloy niyo po silang gamitin mightily upang sila ay maging daluyan din ng panalangin ng bawat isa, upang sa ganoon ay matapos na itong COVID-19. Nawada kayo ng Diyos sa lahat ng scientifico na nag-aaral ng panlunas, ng vaccine ng sakit na ito. Tulungan niyo po sila upang sa ganoon ay patuloy na magkaroon na ng vaccine sa tulong at gabay po ninyo. At dalangin ko po na pangunahan niyo po kami sa aming pong buhay. Maraming pong salamat na Aling Diyos sa mga kapatid po namin na patuloy niyo pong pagpalain. Buksan ang durungawan Diyos sa langit na bayan upang sa ganon sa extension po muli ng enhanced community quarantine ay patuloy po silang mayroong biyaya nagmumula po sa inyo. At lahat ng aming pong panalangin, lahat po ng aming idiniling ay alam namin na nakarating na sa inyo. Maraming salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa at stay at home.